Hindi aksidente na napanood mo ang videong ito. Sa dinami-rami ng shopping links sa internet, sa ingay ng mga advertisement na sumisigaw ng buy now, pay later, dinala ka ng algorithm ng tadhana dito. Dahil alam ng universo na pagod ka na. Pagod ka nang magtrabaho ng 8 oras. Pero pagdating ng petsa de peligro, wala pa ring natitira. Makinig ka, kapatid. Ang problema mo ay hindi lang pinansyal. Hindi lang ito tungkol sa numbers. Ang problema ay espiritual. Ang problema ay sistema. Ang mundong ito ay dinisenyo para kunin ang lahat sa iyo. Ang oras mo, ang lakas mo, at ang pera mo. Ang bawat piso na winawaldas mo sa bagay na hindi mo kailangan ay isang kadena na ikinakabit mo sa iyong sarili. Ang konsumerismo ay ang bagong anyo ng pang-aalipin. At nandito ka ngayon dahil gusto mong lumaya. Hindi lang yumaman, kundi lumaya. Narito ang 7 hakbang. Ang iyong gabay para bawiin ang iyong dignidad mula sa iyong pagiging alipin ng gastos. Huminga ng malalim. Simulan natin ang pagdidisiplina sa iyong bulsa. Unang hakbang, ang pagsuri sa gastos. Hindi mo matatalo ang kaaway na hindi mo nakikita. Ang unang hakbang ay ang pagpapakatotoo. Ilista mo ang lahat ng gastos mo sa nakaraang buwan. Huwag kang matakot sa numero. Tingnan mo ito sa mata. Ang kape na 150 pesos. Ang subscription na hindi mo ginagamit. Ang online shopping purchases dahil malungkot o puyat ka. Ito ang mga bumubutas sa iyong bulsa. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Aminin mong naging pabaya ka para mabago mo ito. Ikalawang hakbang, irespeto mo ang pinagpawisan mo. Isipin mo ito. Ang pera ay hindi lang papel. Ito ay buhay. Ipinagpalit mo ang oras ng buhay mo. Oras na sana ay kasama mo ang pamilya mo, ang mga mahahalaga sa iyo, para sa sweldo mo. Kapag winaldas mo ang pera sa walang kwentang bagay, itinatapon mo ang iyong mga ipinagpalit rito. Igalang mo ang sarili mong pagod. Bago ka bumili, tanungin mo, ilang oras ng buhay ko ang kapalit ng sapatos na ito? At saka mo pag-isipan kung karapat-dapat mo itong bilhin. Ikatlong hakbang, ang pagkilatis sa gusto versus kailangan. Ang sistema ay magaling magmanipula. Sasabihin nila sa iyo, deserve mo to. Pero kapatid, ang deserve mo ay kalayaan.
hindi bagong gadget na hulugan. Ang kailangan ay tubig, pagkain, damit. Ang gusto ay ang dikta ng ego at ng lipunan. Ang pagtitipid ay hindi pagkakait sa sarili. Ito ay pagpili sa kung ano ang tunay na mahalaga. Matutong makontento. Ang kasiyahan ay wala sa mall. Ikaapat na hakbang. Ang paghahanda sa sakuna. Ang mahihirap ang pinakabulnerable sa trahedya. Isang sakit lang, isang bagyo lang, ubos na. Kaya ang pag-ipon ng emergency fund ay isang akto ng paghahanda. Ito ang pader mo laban sa mga masasamang biro ng tadhana. Simulan mo sa maliit. Kahit 10 piso. Kapag may ipon ka, hindi ka na desperado. Ang pera na nakatabi ay ang iyong peace of mind. Ikalimang hakbang, ang paghindi sa utang. Ang utang ay ang modernong pang-aalipin. Ang interes ay ang parusa ng mayayaman sa mahihirap. Gawin mong misyon na bayaran ang utang. Huwag nang dagdagan. Kung kailangan mong magbenta ng gamit, gawin mo. Kung kailangan mong magtiis ng ilang buwan na walang luho, gawin mo. Walang masasarap sa tulog ng taong walang utang. Ika-6 na hakbang. Ang pag-iwas sa lifestyle inflation. Kumita ka lang ng konti. Nag-upgrade ka na agad ng lifestyle. Ito ang bitag. Manatiling simple. Live below your means. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa brand ng damit mo. Nakikita ito sa financial freedom. Huwag kang makipagkompetensya sa iba. Manatili ka sa iyong tipid at simpleng pamumuhay. Ika-7 hakbang. Pera bilang instrumento ng pakikipagkapwa. Bakit tayo nag-iipon? Kundi para kapag may nangailangan, kapatid, magulang o kapwa, meron tayong maibibigay. Kapag maayos ang iyong pananalapi, nagiging daluyan ka ng biyaya sa iba. Hindi ka na pabigat, ikaw na ang blessing. Ang pag-iipon ay hindi parusa. Ito ay paghahanda para sa iyong kalayaan. Sa susunod na hahawakan ka ng pera, tandaan mo, hawak mo ang kapangyarihan na baguhin ang bukas. Huwag kang maging alipin ng sistema. Maging master ng iyong sarili. Simulan mo ngayon. Isang desisyon. Isang mindset. Isang hakbang palayo sa gastos. Kung handa ka ng lumaya, i-type mo sa comments. Hindi na ako magiging magastos.
huminga ka. Yayaman ka na.